Si Kristo'y muling nabuhay, nanaig sa kamatayan, kaya't di na mamamatay. Aleluya, ipagdiwang ngayon ang kanyang tagumpay. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming. Patuloy po ang ating pagdarasal, lalo na sa inyong mga intensyon, yung mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa. At ang pagdarasal din natin sa lahat ng mga may sakit ng COVID, sa pamamagitan ni Padre Pio ating hihilingin na nawa ay palakasin at pagalingin sila at ibalik ng Diyos sa kanilang mga maayos na kalusugan. Ganon din po ang patuloy nating pagdadasal para sa intensyon ng mahal na Santo Papa at intensyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, yung mga obispo ng Pilipinas, at sa intention po, pastoral and missionary intention of our Archbishop Gilbert, habang patuloy natin ipinagdadasal ang kanyang full recovery. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po nating dasalin. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan ng mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya sina Pedro at Juan, sila ay nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga pinunong saserdote at matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David, na iyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao ay nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ng mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hentil at ang buong Israel laban sa iyong banal na anak na si Jesus. Ang iyong hinirang, isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maiparangal ng buong tapang ang iyong salita. Lunat mo sa iyong mga kamay upang magpagaling. At loobin mo sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa pa kami ng kababalaghan." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo
at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon, mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak ang itong mga bansa na sila'y magalsa? Ano ang kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa, na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang Panginoon ng iyo'y sabihin. Ang sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot, yaong mga hari na hintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon sa hari ng Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako naman itong giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng bakal na kamay ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Alleluia, alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipinanganak na muli o ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya pinaghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin o umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganganak sa espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, lalo na po doon sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong umagang ito o ngayong araw na ito. Espesyal po ang ating pagbati para kay Ma'am Juliet Rosales ng SBC na nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday po, Ma'am Juliet ng St. Bridget's College. At ganoon na rin po ang pagbati natin at pagdarasal sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong umagang ito. Medyo
ilang linggo rin po tayong nawala at hindi nakapagdiwang ng misa kasi nagkaroon po ako ng, after my home quarantine, nagkaroon po ako ng severe skin allergy. Kaya nag-decide po ako na magdiwang o hindi na muna lumabas ng room, mag-self-quarantine din to make sure na hindi po tayo, kung sakali man, na meron tayong o naka-acquire ng COVID na sakit ay tayo ay hindi makakapinsala sa iba o makakahawa sa iba. Fortunately, salamat sa Diyos at salamat din po sa mga nagdasal na wala na po yung skin allergy habang tayo ay nasa room, nagdadasal at patuloy na pinagdadasal ang mga humihingi ng panalangin at nagme-message sa atin upang hilingin ang intercession ni Padre Pio. Salamat po sa inyong lahat. Ngayon po ay up and about na po ulit ako at patuloy na magpapahayag ng mabuting balita at maglilingkod sa simbahan bilang bahagi ng tinatawag na Easter people. Ganyan po ang description sa atin ngayong mga panahon na ito. After nung tinatawag na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng isang manunulat, we are an Easter people. At pag sinabing Easter people, ano bang ibig sabihin nito? Kitang-kita natin na ang ibig sabihin nito doon sa unang pagbasa. Yung pressure kina Pedro at kina Juan upang ipangaral ang mabuting balita ay nandun. Nandun ang pagbabawal sa kanila at pagbabanta sa kanilang buhay dahil magkaiba ng paniniwala yung lipunang kanilang ginagalawan, lalo na yung mga leader na namumuno sa kanila at sila mismong mga apostol. Kaya nga, ang hiling ni Pedro at panalangin ng komunidad ay sila ay magkaroon ng lakas ng loob upang ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. And that is one characteristic of an Easter people, yung tapang or yung courage na magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon with joy. Magkasama po yun, yung magalak na pagpapahayag ng mabuting balita. Kasi lalo na sa sitwasyon noon na may pagbabanta sa kanilang buhay, hindi madali na magpahayag ng mabuting balita. Unlike our generation now, na malayang-malaya nating naipapahayag itong ganitong katotohanan sapagkat bahagi yan ng tinatawag nating exercise of our right as vested by our very own constitution. Ano po? Pero nung panahon ni Pedro at Juan, nung panahon ng mga apostol, hindi ganito ang context. At may mga bansa din na hindi katulad natin ang context, kaya mapalad po tayo. Now, ang pagpapahayag na ito bilang Easter people is not only at our own whims and caprice. It is part of our responsibility. It is inherent to our responsibility as a baptized. So, ibig sabihin, bahagi yan ng tungkulin natin at ang tungkulin yan ay hindi lang basta maipahayag. Maipahayag ng may tapang at may kagalakan sa ating mga puso. Yan ang isang katangian ng isang nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan bilang bahagi ng tinatawag na Easter people or Easter community. At meron din pong ikalawa na katangian na sinasabi naman ng ating mabuting balita. Yung katulad ng katangiang ipinakita ni Nicodemo. Pag tinignan natin ang background ni Nicodemo, siya ay isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo. Ibig sabihin, magkaiba sila ng paniniwala at paninindigan ng ating Panginoong Hesus. Ang isang
kung tama ako, ang pagkaalaala ko, ang isang pagkakaiba nila yung paniniwala sa muling pagkabuhay. Ang mga Pariseo at Saduceo or meron silang hindi pinagkakasunduan at ang isa na diyan yung muling pagkabuhay. Ah, yung mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Itong mga pinuno ng mga Hudyo, marahil kasama na si Nicodemo dyan, ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, kung tama yung pagkaalaala ko. At dahil dito, isang malaking hamon kay Nicodemo ang paglapit sa ating Panginoong Hesus. At alamin ang kanyang turo. Maging bukas ang kanyang puso sa turo ng ating Panginoong Hesus upang maunawaan ito. At yan ang ikalawang katangian na sinasabi ng ating mabuting balita bilang bahagi ng Easter people or Easter community. Ang pagiging bukas sa katotohanang dala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ngayong mga panahon na ito na tayo ay nahahamon ang pananampalataya hindi lamang sa Panginoon kundi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, may tatlong katangiang hinihiling sa atin bilang mga binyagan. Ang unang ay maging mga courageous proclaimers tayo ng mabuting balita. Opportune or not, ipahayag natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At ang pagpapahayag natin ay hindi lamang sa salita, lalo't higit sa gawa. Yung maging matapang tayo na ipakita kung anong ibig sabihin ng isang Kristiyanong naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Natsa-challenge ito lalo na sa mga panahon ngayon kasi ang daming mga pagkakataon na sabi nga'y to bring the worst in us or to yung mga pagkakataon na tayo ay inis na yung mga pagkakataon na confused tayo kung ano ang gagawin natin because of the different interpretation, lalo na dyan sa tinatawag na guidelines ng community quarantine, na pag tinignan naman natin ay iba-ibang context, iba-ibang it brings confusion to a lot of people, no? Pero hindi ito ang pagkakataon para hindi natin maipakita or hindi natin ipakita yung tinatawag na pagiging Kristiyano natin, pagiging Easter people natin. Ito ang sa halip na tayo mainis, sa halip na tayo magreklamo, sa halip na tayo ay maging daan ng pagkakalito ng iba, ipakita natin na tayo bilang Easter people ay nagsasabuhay ng tunay na diwa ng muling pagkabuhay. At ano ang mga laman yan? Pangunawa, kagalakan, no? Pagsunod, at higit sa lahat, yung pagiging mabuting tao. So, yan, bahagi yan ng challenge sa atin. At ganun din, maging bukas tayo para alamin ang katotohanang dala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Huwag tayong maging sarado sa ibang tao dahil lang sapagkat sila ay kakaiba ang paniniwala kaysa sa atin. Tayo magkakapatid, iba man ang ating tinatawag na religious persuasion, tayo magkakapatid sa Diyos, lahat tayo ay anak ng Diyos. At kung sila man ay naiiba sa ating pananampalataya o sa ating paniniwala, huwag nating isarado ang ating puso sa kanila sapagkat kapatid din natin sila dahil sila din ay anak ng Diyos. At ito ang naging buhay ni Nicodemo. Kahit magkaiba sila ng pinaniniwalaan ng ating Panginoong Hesus, binuksan niya ang kanyang puso upang higit na makita ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ay hindi naman bigla ang nakikita natin o bigla ang ipinapakita sa atin, kundi yan ay binibigay sa atin face by face. At ganun din ang buhay natin bilang Easter people or Easter community. Nagiging bukas tayo o maging bukas tayo sa Diyos upang masigit nating matugunan
At makita yung katotohanan ng dala ng muling pagkabuhay at ganun din maging matapang tayong tagapaghayag ng mabuting balita. Ngayong mga panahon na ito na natcha-challenge din ang ating pananampalataya nang may galak sa ating puso. Yan tayo bilang Easter community. At nawa, or bilang Easter people, kabilang sa Easter community, nawa tayong mga binyagan ay maging responsable sa pananagutan natin yan sa Panginoon na naniniwalang o na muling nabuhay. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay, mula sa katas ng ubos at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanginabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na nananatili sa amin habang panahon sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubo sa aming lahat. Sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na pararito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pagmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo. Ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming mga kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ng mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Berhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo, na kami pamagitan sa makapangyarihan Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ipagsanggalang mo kami laban sa panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.